Sumainyo ang kapayapaan sa buhay ng tao, kumisay nababahagi ang dilim, umapasok ang dilim. Subalit, ang liwanag, ang dulot ng Ama, ang kaligtasan, ang bahagi niya, kung kaya't ang anak ay binaba niya. Halina kayo mga mahal ko, namnamin ang bawat araw, sa buhay niyo'y maging galak, ang sa inyo'y matanggap. Sino nga ba ang taong hindi nalumbay, hindi nahirapan, hindi nasasaktan? Subalit sa tuwin ay alalahanin, Diyos ang may pag-ibig, Diyos ang may walang katapusan, kung magmahal kanino man. Ano man ang nararamdaman ng bawat isa sa inyo, walang tanging nakababatid, kundi ang Ama. At tuwir ang Espiritu niya, ang bahagi sa inyo, upang maging kaangkop sa buhay ng tao. Katotohanan, sino ngang magbabata? Walang magbabata sa larangan ng kabanalan, lalo't higit ang tao ay dumaranas ng sakit at dusa. Walang magtitibay, walang makapagtitibay, kung ganang siya lamang. Lalo't higit sa mga dinaranas na hindi kayang liripin ng kaisipan ng nilalang. Kaya't ang pagtitiwala sa Ama ay hinihingi niya na nais ibigay sa bawat anak niya. Nais kamtan ng mga anak niya. Walang layunin siya na pawang ikasasama ng bawat isang anak niya, kundi lahat ay sa kabubuti at pawang makabubuti. Subalit, sino nga ang magtitibay? Lalo't higit kung ang dagok sa buhay ay nararanasan. Maliwanag yung natunghayan. Kayong mga pasyente at papagamot. Subalit mga lingkod, nagkakasakit din. Na kung susuriin ninyo, bakit nga ba? Kaya't kung hindi matutugunan ang katanungan, manlulupaypay ang nilalang. Kung walang magpapatibay sa kalooban, walang lalaban. Kung walang magbibigay pang unawa, walang makakaunawa sa lahat ng kabutihan para labanan ang kasamaan. Kaya halina mga mahal ko, pinakamahalaga, panalangin ng bawat isa. Pagtitiwalang matapat, pagsusumikap na tumupad sa marapat at dapat. Sapagkat iyon ang tanging kaparaanan sa kalayaan ng bawat naalipin at inaalipin. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ang isang lingkod, nararamdaman kung ano ang nararamdaman ng pinaglilingkuran niya.
Kaya nga't ang Kristo'y nagbata, nagparayat, umunawa. Sapagkat sa pagkakabatid na, ang pinaglilingkuran ay walang pangunawa. Kaya't maliwanag na hiniling, Ama ko, Ama ko, Ama ko, patawarin mo po sila. Sapagkat di nila batid ang kanilang ginagawa. Sa makatwid, ang binaba ang siyang nakakaunawa, at ang tao sa lupa ang inunawa. Kaya't gayon na lamang ang pangunawa ng Espiritu sa inyong lahat. Subalit, ang tao ay tao, at ang taong ginagamit ay katulad ninyo. Kaya't ang lahat ng katauhan may karupukan, may kahinaan, at maaring madimlan. Kaya't ang sinumang nagkakaisa at nagmamahalan, nagdadamayan, nagpapalakasan, nagbibigay ng liwanag sa bawat isa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaung baga, pagkatao'y walang magagawa, subalit ang Ama, lahat ay kayang gawin sa balat ng lupa. Nagkaramaneyahan, nagkaramaneyahan, nagkaramaneyahan. Buhay ba ang Diyos? Umango tayo mula kay Lucas. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya sa hapag. At sinabi nito kay Jesus, mapalad ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako, kaya hindi ako makadadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay. Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Isang talinghaga na kung pagninilayan ng tao, ano ang paanyaya ng Ama. Sa kabanalan, maraming dahilan ng tao.
Sa makasanlibutang gawain, walang katwiran, walang dahilan. Tatalima, susunod, gugusto, lalo't higit kung kalibangan, kaaliwan ng katauhan. Ilan kaya ang magpapakatotoo? Ilan kaya ang mapipili? At ilan kaya ang magiging tapat? Napakaraming tanong ng tao. Subalit, iyaon ang tanong ng Ama. Ilan kaya ang magiging matapat? Ilan kaya ang mapipili? Ilan kaya ang totoo na sa piging sa tuwin ay makikihalubilo siya? Mga mahal, sadyang mahirap magpakabanal. Mahirap magpakatotoo. Mahirap gawin ang para sa kabanalan. Lalo't higit kung marami ka pang inaalala sa buhay. Marami ka pang kinatatakutan sa buhay. Marami ka pang hinahangad at marami kang gusto sa buhay. Mga pangangailangang pangsanlibutan. Kaya't mahirap iangkop ang kabanalan sa katauhan. Subalit, ilan nga kaya ang magtitibay para tuparin ang dapat at makasunod sa marapat? Mapapalad ang nagsusumakit, nagsusumika, na sa tuwin ay makatalim at makasunod, hindi nang ganang kanyang sarili, kundi sa kalooban ng Ama. Sapagkat hindi ganang katauhan ang umiiral o nangingibabaw, kundi ganang kalooban niya at espiritu niya ang nadarama ng gayong nilalang na anak niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Sa buhay ng tao, kapag mahirap ka, kawawa ka. Kapag mangmang ka, api-apihan ka. Subalit sa buhay pang-espiritual, walang mangmang, walang mahirap. Ang lahat ng tapat at totoo, kalugod-lugod sa pananaw ng Ama. Sa lupa lamang ang kahabag-habag, sa tao lamang ang kawawa. Subalit sa Ama, ang tapat at totoo, nasisiyahan siyang minamasdan ang mga ito. Kuminsan, madalas sabihin ng tao, mahal niya ang kapwa niya. Subalit, ang pagmamahal ay walang ginagawa. Ang minamahal ay dinadamayan, tinutulungan. Kaya't mapapalad ang totoong nagmamahal at dumadamay tumutulong sa kapwa nila lang. Sapagkat hindi niya yon ginawa ng dahil sa kanyang sarili, kundi yaoy nagawa niya ng dahil sa Ama. Marami ang mahabagin kung magsalita. Subalit ano nga bang habag? Mula kaya ito sa puso o sa muso? Maaring sabihin ng tao, sino kang sabihin ito ay gayon na lamang walang pakundangan. Subalit, kung hindi iuulat at hindi ilalantad, walang maisisiwalat. Kaya't ang tapat ang damdamin, masisiyahan. Ang mahihirapan ay ang damdaming hindi makatotohanan. Kaya't mapapalad ang natitigib ng habag at awa sa kapwa na may ginagawa dito sa lupa. Marami ang nagsasabi, landas ni Kristo'y sinusunod ko. Katotohanang susundan ko ang yapak ni Kristo. Subalit,
wala pa sa dulo ng kuko ang kahambing na dinanas ng hirap nito. Wala nang patid ang hinaing at daing, reklamo sa buhay. Mga mahal ko, sino nga kaya ang makapapasa? Sino nga kaya ang mapipili na sa piging na hain ay sasalain at doon ay mapapatotohanan tuwirang anak ng Ama na nakipagtotoo sa Kanya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Marami ang nagsasabi, mahal niya ang Ama, mahal niya ang Kristo. Subalit walang pagmamahal sa kapwa-tao. Paano ang pag-ibig na ito? Anong patotoong may pag-ibig sa puso? Mga mahal, mapapalad ang hindi nagsasalita na kilala ang Panginoon niya, subalit sa kapwa niya'y nagmamahal siya. Mapapalad ang hindi nagsasalita, subalit sa gawa ay mapapakita na tapat. Sapagkat mas mainam ang may ginagawa kaysa maraming salita na wala sa gawa. Purihin, purihin, purihin niyo ang Ama, kayong mga tapat na kumilala sa Kanya at inandogan sarilit inalay ang buhay para lamang sa kabutihan at sa kapwa nilalang. Kailanman ay hindi masasayang ito, sapagkat kung walang wakas ang buhay, walang lalaban sa buhay. Sapagkat kung walang buhay na walang hanggan, wala nang Kristong ibinaba para sa kaligtasan. At kung puro dilim ang tatanghalin sa tao, wala nang sinabing ang Espiritong Banal ay liwanag ng buhay. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaung baga, sino nga ang tapat at totoo na nagulapi at binagsak? Wala. Lahat ng tapat at totoo, babagsak man ang kapwa, ang Amang magtataas at siyang dadakila. Katotohanan ang tinuturan ko. Subalit ano nga ang patotoo ko? Wala kayong nasisilayan na nangungusap sa harapan, maliban ang kapwa niyo tao lamang. At ganang siya man din ay di batidang niluluwad, maliban ito'y kanyang mapakinggan. Kaya't sinong patotoo na isang nilalang ay tuwirang nasilayan ang nangungusap sa kanya at tuwiran niyang mahahawakan ang sa kanya ay nagpadama. Mapapalad ang nagtitiwala sa hindi niya nakikita. Subalit naniwala at nagtiwalang lubos siya na siyang tanggulan at pag-asa niya, kukupkupin siya ng lubusan at di pababayaan. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Sapagkat kung paano ang piging ng kordero'y hinain, ang piging ng mga banal na salita'y hinahain. Sa gayon, ang tatanggap, ang kikilala, at magsasabuhay, tatamuhin ang mabuting kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Bakit po sa lumbay ay nakakahulagpos? Sino po ba ang hindi nalulumbay? Subalit bilang isang apo kunching, hindi sa tuwin na sa inyo ay maghahain ng damdamin, magsisiwalat ng damdamin, sapagkat isiwalat mo man baga, kung hindi naman tatanggapin at paniniwalaan ng iba, magkakasala lang sila. Subalit tanging Ama ang nakababati, kaya't purihin, purihin, purihin ang Ama. Pagkatapos ng anibersaryo,
botohan, kinabukasan, may pasok. Wala man po ako sa dambana, subalit batid kong kakarampot ang tao. Kakaunti rin ang mga naglingkod. Ilang piraso. Wala pa sa kalahati. Wala pa sa terso parte ng mga hinirang. May lumbay sa puso, sapagkat maliwanag ko pong tinuran, Panginoon, kung hindi sa iyo, hindi ako maglilingkod. Subalit salamat, nakahulagpos, nakasadyad ng 12 taon. At sa akin nararamdamang ito na nakikibaka ako, walang nakababatid at nakakaramdam ng dinaranas ko. Mainit ang loob, mataas ang lagnat, masakit ang katawan, mula dito hanggang dyan. Ikaw lang nakakaramdam ng nararamdaman ko. Subalit walang madaingan ako, tanging ikaw lamang. Sapagkat ang mga kasamahan ko, hindi ko maaring daingan na tagasunod lamang at isang alagad. Sino makakaunawa? Mahirap po ang isang lingkod. Patuloy kang nagpapalakas na kailangan ikaw ay isang malakas. Patuloy kang tumatanglaw na kailangan ikaw ay may liwanag. Patuloy kang nagbabahagi ng kapayapaan, kailangan ikaw ay payapa. Patuloy kang nanggagamot, kailangan sarili mo kaya mong gamutin sa patnubay ng Ama. Patuloy kang inaasahan ng kapwa mo na ikaw walang pag-asa kundi ang pinaglilingkuran mo. Patuloy kang nagbibigay isang tunay na halimbawa, subalit hindi lahat ng nakakakita ng ginagawa mo ay magiging isang halimbawa ka. Mahirap ang isang lingkod. Maraming daingang tao, maraming hinaing. Sa kagalakan, sila lamang. Sa kalumbayan, karamay ka. Sa sakit, kasama ka. Kagalingan nila, wala na sila. Ganyan ang isang lingkod. Ganyan ang maglingkod. Kaya't kapag nanaig ang pagkatao mo, tutugot ka. Titigil ka. Tama na. Anong probetsyo mong nakakamit sa mga pinaglilingkuran mo? Subalit, maliwanag na buhay ang Ama. Pinadadama niya at pinakikita. Huwag kang umasa, huwag kang humingi ng ganti sa mga paglilingkuran mo at pinaglilingkuran, kundi sa akin ka umasa at ako magbibigay ng sa iyo'y ligaya. Buhay ang Ama. Sapagkat maliwanag na pinatototohanan niya, libo-libo ang tao bago dumatal ang anibersaryo. Libo-libo ang gagamutin bago dumatal ang isang taon. Subalit maliwanag ang katotohanan sa araw ng anibersaryo kung sino mga hindi pinaglingkuran siyang sagip sa kasiyahan. At marami ang aalayan. Masaya pa rin po. Napakaligaya ng puso sapagkat maliwanag na patutuo ng Ama, gawain niya, siyang magtatanghal, siyang mangangalaga, siyang magbibigay paraan, kaya't buhay na buhay siya. Sa ganitong paraan, kaya nagtitibay na naglilingkod sa inyo. Sapagkat kung hindi, wala pong maglilingkod sa inyo. At sa ganyang kaganapan, doon pinakikita ng Ama siya'y buhay na kumikilos. Kaya, yan ang dahilan kung ba't hindi makatugon at hindi manghinawa sa paglilingkod. Hindi po ang dahilan dahil kumikita. Hindi po ang dahilan dahil yumayaman. Hindi po ang dahilan dahil may pagpapala sa buhay. May pagpapala ang kaluluwa. May pagpapala ang kalooban at kaisipan. Yun ang katotohanan. Nanawa sa oras na ito'y maunawaan ninyo ba't binabahagi ito
kaangkop ito sa mabuting balitang binasa sa inyo. Ang panawagan ng Ama ay pagtalima ng tao. Kung nanawagan siya sa iyo at maraming dahilan ka, paano mo kakamti ng grasya niya ang liwanag ng kanyang espiritu? Maaring hindi ninyo maunawaan ang lahat ng tinuran ko bilang pagkataong batid ninyo. Subalit ito'y nakaangkop sa banal na salita na kung walang magtitibay na makikipagtotoo sa panawagan ay hindi susunod, walang mapipili ang Ama. Kaya't sa hirap man na pinagdaraanan, walang tanggulan at pag-asa na inaasahan maliban siya. Kaya't sa pakikipagtotohanan naman, pinakikita niyang siya'y buhay. At kung lahat ng taong tinawagan ay makikipagtotoo sa palaran niyang gagawin ang kaligayahan mula sa Kanya, at hindi nang ganang kaligayahan pang tao, mapapatotohanan niyang ang tumawag sa Kanya'y buhay. Mapatotohanan niyang ang bumuhay sa Kanya'y buhay. Mapapatotohanan niyang ang nag-anyaya sa Kanya'y buhay. Mapapatotohanan niyang ang hain ng bumuhay sa Kanya ay masarap na kainin. Ilan kaya, mga mahal ko, ang sa buhay ng tao'y pipiliin dito? Mahirap gawin. Napakahirap tupad. Mahirap tuparin. Lalo't higit kung mananaigang yung pagkatao. Kapag nakita mo ang pamilya mo, kailangan ka nila. Kapag pinagmasdan mo ang buhay mo, kailangan ka nila. Kapag pinagmasdan mo ang sinumang minamahal mo, kailangan ka nila. Mahirap talikuran. Subalit bakit nangingibabaw ang kaloob na panawagan? Ang kaloob na inatas, sapagkat hindi ang ganang sarili ang pinangingibabaw. Kung ang pangingibabawin ay pang sarili lamang at hindi mo isipin ang kaluluwa mo, malamang na ngayon ay gawin mong tumalikod na, sapagkat isa man sa mga paglilingkuran mo, hindi ka sasagipin sa buhay mo, at isa man sa pinaglilingkuran mo, hindi ka aaliwin sa kalumbayan mo. Subalit ang Amang naglingkod sa tao at tinanggap mo ang paglilingkod, siyang taga-aliw. Mga hindi mo nakikita, siyang umaaliw. Mga taong sa iyo'y nagmamahal, siyang nagpapahalaga. Iyan ang panawagan ng Ama. Ang sinumang paglilingkuran mo, pagtawanan ka't hindi pagtawanan, ang mahalaga'y tumalima ka sa pag-aatas sa iyo. Ang sinumang tinanggapan mo ng buhay at alang-alang sa kanyang buhay, na binigay mo ang buhay mo rin na pahiram sa iyo, ang Ama bubuhay sa kapwa ninyo, katauhan. Ang mahal ko, mahirap talimahin kung ganang katauhan. Subalit maliwanag ang panawagan, narinig ninyo. Ang mga unang tinawagan, maraming naging dahilan. At ang mga sumunod na mga pingkaw bulag, siyang sumunod. Tumalima, dumulog sa dulangan. Bakit? Sapagkat sila ay nangangailangan. Nangangailangan sila sa kanilang pagkabulag, sa kanilang pagkapingkaw. Sila ay di makakilos. Walang pag-asa kundi sila'y dumulog sa pagdulangan. Nahanda silang pakainin ng nag-anyaya sa kanila. Kaya't sila'y tumugon. Subalit ang mayroong kakayahan nang dahil hindi nila kailangan ang dulangang yaon, may kakayahan sila sa bawat isa, hindi nakatalima, hindi sumunod sa paanyaya. Sapagkat aanhin pa nga naman ang pagdulangang pagkain ito, samantalang kaya naman. Samantalang may kakayahan, samantalang nakakaya. Mga mahal, ang hindi naisip ng tao, mga inanyayahan sa una, daratalang takdang hihina rin sila. Daratalang takdang mangangailangan sila sa nananawagan at kumatawag sa kanila. Hindi lamang ang mga bulag ang nangangailangan sa kanila. Hindi lamang ang mga pilay ang nangangailangan. Hindi lamang ang mga pingkaw, kundi lahat malakas masigla. Daratalang takda, kailangan nila ang tumatawag sa kanila. Subalit ilan ang magpapakilala ng katapatan?
Ilan ang makikipagtotoo sa nananawagan? Ilan ang magsasabing ako'y nangangailangan sa iyo? Sa kabila man ng aking mga kailangan na naririto na. Subalit ikaw ang masigit kong kailangan sa buhay, sapagkat ikaw ang sa akin may karapatan. Mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, ang bawat araw, pakikibaka sa buhay ay hindi nawawala. Subalit, hindi ka makakapakibaka kung ganang ikaw lamang. At ang buhay na pahiram sa iyo ay hindi ikaw ang may-ari. Kaya't sa bawat pakikibaka mo, kailangang unahin mo ang magbibigay lakas sa iyo. Magbibigay liwanag, magbibigay katatagan. Sapagkat sa kanyang dulot, wala nang hihigit pa sa kapangyarihan niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaong baga, sino nga si Kunching para paniwalaan ng tao? Sino nga si Kunching para pakinggan ng tao? Sino nga si Kunching para sundin ng tao? Subalit, kung sa kapwa mo doon katititig, wala kang makikita, kundi kung anong itsura niya. Subalit, kung makikinig ka sa banal na aral na pinakinggan mo, may mapupulot ka tao na minamahal ko. Alalaong baga, ang bawat araw may kailangan ang bawat isa. Subalit, masigit na kailangan ng tao ang makapagbibigay sa kanya kung ano ang bawat araw niya. Na maging marapat na masaya siya, payapa ang kalooban, malinis na kaisipan, ang makapaghari na tuwiran. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, sa oras ng kagipitan, walang maaasahan, maliban ang hindi nakikita na mapapakita ang kapangyarihan niya. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba kayo? Kapag napapakinggan ko po ang mensahe, ako mismo sabi ko, ay ba't ganito? Para namang antapang ng boses, para namang galit. Subalit, nararamdaman ko po hindi galit ang Diyos. Nararamdaman ko po hindi siya matapang, kundi siya mapagmahal, mapagkalinga. Kaya, hindi yung tinig na yon ang nanunood sa kalamnan ko, kundi ang kanyang salita na bumubuhay sa lumbay na puso ko'y nagpapagalak. Sa pag-agaw ng dilim, siyang humahawi para magliwanag. Mga minamahal, nawa pagsumikapan po ninyo na may makamtan kayo sa buhay, hindi lamang material o salapi, kundi ang Diyos na magbibigay siglat galak ng buhay niyo. Magandang umaga po at sumainyo ang paghahari ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Napakabuti po niya. Paano nga ba makakalimutan ang lungkot? Sa bilang pagkatao, mahirap. Subalit salamat sa Ama. Maraming salamat sa Kanya. Kung hindi po ako nagkaganito at hindi ako nagpagamit, hindi ko pala alam din kung paano maibsan ang lungkot. At ito ang dahilan kung bakit ako'y nagtitibay na naglilingkod. Sapagkat binasi ko ang sarili ko sa unang buhay ko at sa ngayon. Malaki ang pagkakaiba. Ilang taon na, anuman ang maramdaman ko, walang takot ako sa buhay ko. Na sa dating buhay ko, kumirot lang ang ulo ko, takot na ako't binibinyagan ko, baka may cancer ako.
Sa dating buhay ko, sumakit lang ang ulo mo. Kung ano-ano na pinagbibilin mo sa pamilya mo, kala mo'y mamamatay ka na. Yan ang iniba ng Ama. Na kung masusumpungan nyo lamang pong lahat, kayo rin, kaya nyong gamutin ang inyong sarili. Papaanong paraan? Kung hindi man niya kayo bigyan ng katalinuhan na gamitin ng kanyang mga nilikha para kayo ay lumagok at magaling, na katawan ninyo'y kamtin, sa karamdaman ninyo'y magsigaling. Mapabatid man lamang sa inyo na huwag kang matakot, anak, hindi ka pa mamamatay, maligaya ka na. Mapabatid lamang sa inyo, anak, lumaban ka, ganyan lang ang buhay. Kung ako'y kilala mo, masisiyahan ka, maligaya ka na. Ito ang pinakamahalaga sa nagaganap sa buhay ngayon. Kaysa noon, kumikita ka, walang ganyan, walang ganun, na nararamdaman mo. Puro takot, pag-aalala, at hinanakit, pagdaramdam, galit. Huwag kang magsasalita ng hindi maganda kapwa mo. Papatulan kita. Subalit, salamat sa Ama. Ano kung magmura ka? Bibig mo nagmura. Narinig ng Ama, bahala ka. Ano kung magalit ka? Hindi naman ako galit sa'yo. Sinong mahihirapan? Di ikaw, hindi ako. Ganun lang kasimple. Kaya't kung masusumpungan nyo lamang ang panawagan ng Ama at paanyaya niya sa inyo, ang dulot niya'y liwanag at galak, lahat kayo'y tutugon at di kayo mangangatiran. Sapagkat wala nang pinakamasarap na kayamanan kung hindi ang kalooban ng Ama ang siyang mapangibabaw mo sa iyong sarili. Sapagkat aanhin mo ang lahat ng iyan kundi ka maaliw, kundi ka mapayapa, at kung hindi ka niya mapaligaya. Walang pinagkaiba sa isang mayaman na nagsalita. Walang kwenta pa lang salapi na yan. Kahit ako'y nakahiga sa salapi, hindi pala ako mabubuhay na yan. Ganun lang ang buhay, mga minamahal. Ano man ang gawin ng tao kapag takda na, wala nang magagawa. Subalit kung hindi mo patakda, kahit walang ginawa ang kapwa mo, ang Ama'y may magagawa sa iyo. Katotohanan lamang ang aking tinuturan. Sapagkat kung walang magpapatotoo na espiritu ng katotohanan, walang mabubulagang tao. Sa kamalian ay tutugot na. Walang magpapakatotoong tao. Sa kadiliman ay nahawi na. Mga mahal, nawa ang tao ay maging bulag sa kamalian at maging mulat ang mata sa katotohanan. Naway maging gising sa katotohanan at matulog sa kasalanan. Mga mahal ko, pawang katotohanan, walang nakaririnig sa oras na ito kung hindi ang may-ari ng buhay sa lahat ng buhay nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't ang nagpapakatotoo, mas pinipili niya ang siya'y panahanan ng Espiritu, hindi mahalaga sa kanya ang anuman sa mundo. At yan ang nagpapakatotoo sa Espiritu ng Ama, sapagkat ang nagpapatibay sa isip at damdamin ay hindi tao, kundi ang Espiritu niya. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya kapag pinagtibay ka ng Espiritu ng Ama, ang tawag sa iyo'y luka-luka. Ang pananaw sa inyo'y hunghag, sapagkat hunghang kayo sa katwiran ng iba. Sapagkat magkaiba kayo ng katwiran sa katwiran ng taong nangingibabaway sanlibutan. Mga minamahal ko, katotohanan ang tinuran ko. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila. Alam niyo po, kaya pala yung mga matatandang dalagang hinirang ng Ama
masarap di ba? Sapagkat kung wala kang pamilya na iniintindi, mapapabanal ka ng husto sa iyong tinanggap. Pag inintindi mo yung lahat, nawawala ka banalan. Buhay ba ang Diyos? Totoo po yan. Halimbawa po, namamasyal kayo. Laway na laway ka na sa ice cream. Subalit, alam mo makasasama sa iyong lalamunan, kakain ka ba? Alam niyo po, yung walang pakialam sa kanyang karamdaman, pag may sakit naman hinaing ng hinaing at daing ng daing, kakain pa rin nun. Sabi niya, mamatay ng Lunes, ilibing ng Martes. Buhay ba nga ma? Subalit, pag may depresya, hindi siya lang nag-iisa. Karamay pati pamilya. Kaya dapat sa mga matitigas ang ulo, matitigas ang loob, at di marunong sumunod, ikulong mo na lang pag may sakit. Pabayaan mo siya. Wala yung pag-ibig. Buhay ba ang Diyos? At siyang napapatotohanan ng pag-ibig. Matigas man ang loob, matigas man ang ulo ng minamahal mo, pag nakikita mo na siyang nahihirapan, ikaw rin nahihirapan. Sapagkat ikaw'y nagmamahal sa kanya. Nawa naman ang matitigas ang loob ay makakilala rin ang totoong pag-ibig. At matuto ring maantig. Nang sa gayon, huwag lamang ang nagmamahal ng tapat ang nahihirapan, maging siya rin ay mahirapan din. Para magbagong buhay. Buhay ba ang Ama? Ang panawagan ng Ama ay walang katapusan, ang panawagan ng Kristo ay walang hangganan. Habang nabubuhay ang tao sa lupa, walang katapusan ang panawagan. Subalit, napakaluwang pa ng tahanan. Wala pang espasyo na punong-puno. Kulang na kulang pa, kaya patuloy at patuloy ang paanyaya. Ilan kaya ang tutugon? Kung nagugulumihanan sa buhay, at inaalala ang bukas, wala. Zero balance. Sabi ng tao. Katotohanan lamang, sadyang napakahirap magpakabanal. Hindi kaya ng taong maging banal. Walang taong magpapakabanal sa ganang kanyang sarili. Kaya't kailangan ng tao ang ibinaba ng Ama na banal na binahagi sa tao para ipabanal ang katawang makasalanan at paging dapating maging banal ang nais makasumpong ng kabanalan. Mga minamahal ko, hindi lamang nagninilay ang tao, sulong pag nilayan itong tuturan ko. Kainin mo na ang lahat ng gusto mong kainin. Pagkatapos mo bang kumain, hindi ka na ba gugutumin? Makamkam mo ng lahat ang nais mong kamkamin. Pagka nakamkam mo ba yan, kontento ka na sa buhay. Puntahan mo ng puntahan lahat ng yung dapat tunguhan, nagalugarin mo na ang mundong sanlibutan. Pagkatapos mo bang naglakbay, tapos na rin ba ang laban? Kung matalino lamang ang tao at bawang katalinuhan ay nasa kanya na mula sa amang talino niya, ang pahahalagahan niya ay ang kanyang kaluluwa. Sapagkat lahat dito sa lupa ay may katapusan, lahat ng tao ay may hangganan, may wakas at kamatayan. Subalit ang kalooban ng Ama sa bawat pinaghaharian niya, hindi niya winawakas ang mabuti para sa kanila. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Ang sino mang nasa liwanag, patuloy na nakatatahak sa makipot na daan. Subalit ang nasa dilim, ayaw ng makipot, sapagkat siya'y hindi makakapangapa.
paano mong kakapkapin kung ikay nasa dilim? Subalit kung ikay nasa liwanag, makipot ng pintuan, isip mo'y maliwanag kahit walang nakikita, mga mata mong nakapikit pa. Mga mahal, yan ang kailangan ng tao. Ang magliwanag ang pag-iisip, huwag ang mata lamang ang maliwanag. Ang nakakadama sa buhay na Ama at di lamang ang pandama niyang pansarili ang nabubuhay sa Kanya. Sapagkat kung ito lamang ang pagkatao mong mangingibabaw, wala kang katutunguhan. Maluwag ang kaharian. Marami ang inaanyayahan. Laksa ang bilang ng nilalang, wala pa sa tersyo parte ang napipili. Kaya, kumain kayo ng kende. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, masyado na kayong seryoso eh. Kaya, sabi ng Ama, patatawanin ko sila. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Alam niyo po, maglingkod ka, dadalasin mo yung lahat ng masarap. Masarap ang Mentos. Orange ang flavor niya. Mayroon pang pineapple. Mayroon pang watermelon. Okay, sarap ngumata. Kung ikay may problema, buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Naku, pagkatapos niyan, galak ang kaakibat, manalig ka anak, Ama ay nariyan, puso mo'y sa Kanya, ganap mo ilagak, aaliwin Kanya, magagalak ka ganap. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, pagharian kayo. Buhay nga po ba ang Diyos? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Tuloy ko po ang kwento. Nang dahil nga po ako ay nasa Baguio, nakita ko karampotang tao. Ang sabi ko, Ama, patotohanan niyo po na kinakalinga mo ang gawain mo. Batid niyo po ang kagalakan ko ay ang mga paglilingkuran naming tao. Batid niyo po ang kalooban namin na bawat isang pinaglilingkod mo, na naglilingkod sa iyo, na hindi kami humihingi ng anumang ganti sa pinaglilingkuran namin,
Maliban ikaw ang nagbibigay ng karapatan para kami mahalin at kami pahalagaan ng mga taong iyong binabahagi sa amin, na madama ang aming kalalagayan at damhin kung sino kami at papaano kami. Mahal na Ama, nawa pagkatapos ng bakasyon na nahirapan ang mga isip ng tao, may mga nagdamdam, may mga nagdaramdam sa mga natalo, punuin mo naman ang dambana mo pagpasok ng Lunes. Buhay po ang Ama. Salamat, salamat, salamat. Mga naglilingkod at pasyente nagsibalik. Kaya, sabi mo yan, Cecilia. Natira eh. Purihin ang Ama. Kayo po ba ay nananabik na marinig niyo ang Diyos? Kayo po ba ay nananabik na makilala niyo ang Diyos? Kayo po ba ay nananabik na tubusin ang Diyos? Kayo po ba ay nananabik at umaasa sa Diyos? Kung gayon po, sa tuwin na po'y mithin ninyo na siya'y makipagniig sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu. Kung di naman po kayo naniniwalang may nakikipagniig na Espiritu, ay magsiuwi na po tayong lahat. Sapagkat kung hindi banal na Espiritu ang nakikipagniig sa dakong ito, abay maghahanap buhay na lang po kami. Baka sakaling kumita pa kami at hindi pa kami pinagtatawanan na kawawa buhay namin. Buhay ba ang Ama? Hindi naman po siguro kami namimili lamang ng uwang nang kami maglingkod. O dili kaya hindi naman kami siguro tagahuli lang ng tutubi, kaya kami naglingkod. Meron din naman po siguro kami nagagawa sa buhay namin, ang unang buhay namin. At hindi naman di siguro kami nagpapasakit ng kapwa-tao namin at kami gumaasa sa buhay namin, sa kanila lamang umaasa. Kami rin naman po'y gumawa ng para sa amin at kinabubuhay namin. Kaya kung kami po ay maglilingkod na lang sa dilim, tayong lahat ay uwi na. Sapagkat mahirap maglingkod sa dilim. Kaya kung hindi liwanag ang maghahari, kailangan mag-isa ka na lang. Huwag ka naman damay, ano? Kaya po kami naririto para magbahagi ng liwanag na aming tinanggap. Hindi para ipamahagi ang dilim na nasa amin dahil wala kaming dilim. Sapagkat kung ang dilim ang naghahari sa amin, abay, bayad mo, hoy, magbayad kayo. Sapagkat kailangan namin yon. Hindi ka pwedeng mabuhay ng walang salapi. Hindi ka pwedeng mabuhay ng walang kakainin. Subalit pinatototohanan ng Diyos naming pinaglilingkuran na siya'y buhay. Kaya kami naglilingkod sa inyo. Buhay bang Ama? Sapagkat kung hindi siya buhay, aba, hindi kami magpapakahirap. Kaya dahil buhay siya, wala kaming hirap. Buhay bang Ama? Ang hirap ng kalooban ay inaampat, pinaparang niyang ganap. Ang hirap ng pag-iisip ay inaalis niya. Sapagkat ang gusto niya, maaliwalas ang aming pag-iisip. Buhay bang Ama? Kung hindi nga gayon, anong ibabahagi namin sa inyo? Masasabihan ka bang, kapatid, huwag kang magulumihanan. Ikaw rin ay naguguluhan. Masasabi ba sa iyong, kapatid, manalig ka? Hindi ka nananalig. Masasabi ba sa iyong, kapatid, maniwala ka? Hindi ka naniniwala. Masasabi mo bang, kapatid, magbago ka? Hindi ka nagbago. Yun lang. Buhay bang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Salamat mga Kaps.
Kaps pala, marami ngayon, ano? Buhay ang Ama. Buhay ang Ama! Buhay ang Ama! Salamat mga Kaps. Aba, marami rin ang mga alagad. Ay, salamat sa Ama. Aba, Guro, marami rin ang choir mo ngayon. Buhay ang Ama. Oy, kaya lang anak, sorry. Ang IT team, nag-iisa ka. Mapalad ka. Buhay bang Ama? Mapalad ka, anak, na ngayon nag-iisa ka. Kasama mo si Raquel, mamaya. Sapagkat ang Ama ay buhay. Hindi ang tao ang humirang sa lahat ng mga naririto. Hindi ang tao ang nag-anyaya sa lahat ng naririto. Hindi tao ang nagpatungo sa inyo sa dakong ito. Kaya't kung tinanggap nyo ang paanyaya ng nagpatungo sa inyo dito, liligaya ang puso nyo. Buhay bang Ama? At naunawaan ninyo ang mga banal na salita. Ang paanyaya ng Ama ay hindi natatapos. Ang panawagan ng Kristo'y walang wakas. Kaya binibigay niya ang liwanag upang makita mo ang daraanan mo at makita mo ang tatahakin mo. Kung mananahan ka sa dilim, kawawa ka. Buhay bang Ama? Kaya patuloy na naghahain upang mamili ka ng kakainin. Subalit, sa salitang banal, huwag ka nang mamili. Lahat ay pulutin mo, nguyain mo ng namin. At mananahan ito sa puso mo mula ulong talampakan. Kikislot at mabubuhay ang galak sa puso mo. Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga mahal ko, kasalukuyan ang pagdiriwang ng anibersaryo, ang isang magulang ng alagad ay pumanaw. Subalit, nagawa pang nagtungo para lamang makisali sa hain na handog ng Ama. Bakit nagawa iyon? Sapagkat may iniba sa damdamin, may iniba sa kaisipan, na kung bilang taong masentimiento de pamenta at di pandikoko, patay ang tatay ko, ba't ko iiwan? Mabubuhay mo ba yan? Subalit kung bubuhayin mo ang kalooban ng Ama sa'yo, wala man ang tatay mo, buhayin mo ang nakaraan ay siya'y magulang mo at ang Ama mong buhay na hindi kakalilimutan. Siyang aaliw sa iyo. Sapagkat pinakita lamang ang tatay mong pinahiram ay kinuha na. Ang magulang mong pahiram ay binawian na. Patotoo lamang ng bawat nibuhay, may buhay at binuhay, may hangganan. Kaya kung ikaw ay nagpapahalaga, ang pangungunahin mong manguna sa buhay mo, ang nagpahalagang una sa iyo, para sa gayon, hindi ka mawalay sa Kanya. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya ang bawat isa may guhit ng palad. At sa guhit mo na yan, walang alam ang sino man. Hindi mo alam kung ano kahulugan ng guhit mo na yan. Kaya hinahanap mo yung buhay mo, di ba ga? Kaya nakikibaka ka sa buhay mo, di ba ga? Sapagkat hindi mo nga alam ang kakamtin mong buhay. Kaya't sa paghanap ng buhay, may napalungi na pariwara na walay sama. May napabutit, napalapit at lalong lumapit sa Kanya. Mapapalad ang gayon. Na napalapit at lalong lumapit pa. Paano yung napalayo? Kawawa naman. Mga mahal, tandaan ninyo, wala nang magpapakabuti kung walang kapahamakan. Wala nang sasalain kung walang impyerno. Kaya kung impyerno ang buhay mo rito, sigurado may impyerno pa rin sa kabilang buhay. Kaya kung ang impyerno ngayon at impyerno pa sa kabilang buhay ay hindi mo nasang makaulagpos, tumungo ka sa dilim. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sa makatwid, ang nagbibigay kahulagpusan at nagbibigay pagkahulagpos, isa lamang ang may daanang katotohanan at may daan at kaparaanan ng mabuting buhay.
Mapapalad, sabi ng tao, ang mga pinagpala. Mapapalad, wika ng Ama, ang sa akin kumikilala. Kaya sa inyong lahat, mapapalad ang nagsusumikap, makatanggap, makakilalang ganap sa Ama. At natutunan niya ang kalooban niya. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Kung wala kayong tanong, manalig kasama. Manalig ka. Mayroon kang Diyos Ama. Bayan. Sa buhay ko, sabi ng tao, wala akong pag-asa kundi ang Diyos. Ba't nasa dilim ka yata? Gagamutin ka ba ni anak? Ha? Alam mo, ang gagamot sa'yo, buhay. Hindi yan. Sa bagay, nasa sa inyo yan. Teka po muna, tanungin muna natin kung gusto tanggalin. Tatanggalin mo ba? O, sige. Ano yun? Ano ba ibig sabihin ng Black Rosary? Ha? Kayo pong matatanda, pwede po bang makasagot? Ano ba ibig sabihin ng Black Rosary? Ha? Ano po? Ha? Ano nga? Kanya-kanyang debosyon? Black na. Kaya nga, Black Rosary, yung sakripisyo. Di ba nanghingi ka ng kagalingan? Oh. Nasa sa inyo yan. Pero, alam niyo po, ng panahon ni Kristo, wala naman sinakbit sa katawan eh. Nagsalita lang. Tama po ba? Nagsalita lang. Ano ang tinuran sa hinugos sa bubong? Tumindig ka, bumangon ka, bitbitin mo ang iyong higaan. Tumindig. Tama po ba? Ano ang tinuran sa isang bulag? Pagkatapos na dinurhan ng putik at nilagay. Maghugas ka dyan sa poso. Naghugas. Nung bumalik ano nakikita mo? Para po nagagalaw ang mga sige nagliwanag. Sinabi bang, sakbit mo ito, gagaling ka. Mga mahal, sa makatwid, ang salita ng Kristo'y makapangyarihan sapagkat mula sa Ama. Kaya kung paniniwalaan mo ang salita ng Ama at salita ng Kristo na binabasa iyo, manalig ka, gagaling ka. Buhay ba ang Ama? Subalit, mahirap tanggapin yun at paniwalaan. Yun ngayon ang binubuhay ng Espiritu Santo sa tao. Yung pananalig na matapat, pagtitiwalang ganap. Yung pananampalatayang buhay at hindi patay. Sa salita ka magtiwala, huwag sa bagay. Magsabuhay ka ng salita at huwag mong kalilimutan, may Diyos amang buhay. Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, sa lahat ng dako ay may tao. Sa lahat ng tao ay may Diyos. Sa lahat ng Diyos ay walang iba, kundi ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, katotohanan ng sakitinuran, sumainyo ang kapayapaan. Maging isang halimbawa ka nawa. Kaya, kapag nagpalatada, nagkabit ng tiles, pag kulang ng simento sa loob, kumakapok. Kumakapak-kapak, ano? Kaya, pag may nabagsak na konti, biyak ang tiles. Kahit na granite pa yang mamahalin, mas mahal sa tiles. Buhay ba nga, Ma? Ibig sabihin, kung ang inyo ring puso ay buo yan, ngunit gapok, kulang.
kay Kristo, madaling mawarak. Tama baga? Madaling masira sapagkat kulang sa tibay ng pangalan ng Jesus. Buhay bang Ama? Ang mahal, sumainyo ang kapayapaan. May tanong po ba? Wala pong tanong. Ikaw kapatid, kumusta ka na? Nananalig ka ba? Nagtitiwala ka ba? Na makakalakad ka pa ng diretso? Sige nga, kung naniniwala ka at nagtitiwala, tumayo ka nga. Sa sarili mong sikap, doon ka tatayo. Tama na muna. Sige. Tama na muna. Bakit pinatigil? Hindi pwedeng agad ura-urada pwersahan. No? Baka hingalin ka. Mamahal, yan ang Ama. Alam niya yung hangganan mo. Alam niya yung kakayahan mo. Kaya hindi niya pagagawa sa'yo yung hindi mo kaya. Katotohanan ang tinuran ko. Hinalimbawa lamang sa inyo ang isang paralitiko. Kung ikaw ba'y alam ng Amang mahina't pilay, palalakarin ka niya. Sisidlan ka muna niya ng lakas at tibay ng paa bago kanya pahakbangin. Sa makatwid, bago kanya papasanin, titingnan niya munang mabutit, ikay titimbangin kung kaya mong timtimin ang pinapapasan sa balikat. Mga mahal, kaya't kung ikaw ay tinawagan, kung ika'y tumalima, alam niya na kaya ka tinawagan, kaya mo ang panawagan niya sa'yo. Kaya ka pinalakad, sapagkat alam niya, kaya mong humakbang. Kaya ka tinawagan, alam niyang hindi ka bingi, kaya makinig ka sa kanya. Kaya hinainan ka, alam niyang makakain mo ang hain niya. Kaya kung titikim ka't nanamnamin mo, mabubusog ka, kaluluwa. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may buhay ay nabuhay. Ang patay ay huwag manatiling patay. Buhay ba, Ama? Kaya, may tanong po ba? Walang tanong. Sa makatwid, kung walang tanong, iganyan mo nga yung, sige nga, hindi, yung wheelchair mo, idiretso mo nga. Huwag niyong tutulungan. Huwag niyo pong tutulungan. Bakit ko tinuro yaon na huwag niyong tuturuan, huwag niyong tutulungan? Ang sino mang anak ng Ama, alam niyang may sentido kumon. Na kapag sinabi niya itong salitang ito, alam niyang maunawaan niya. Subalit ikaw tao, humanap ng kaparaanan kung paano mo ito mananamnam at tatanggapin maisa sa buhay. Mga mahal, bakit sa isang paralitiko muli doon nagbigay halimbawa? Sapagkat ang lahat ng hindi pa nakakaunawa ay paralitiko sa pananampalataya. Subalit, kung gagaling ang pagkaparalitiko mo sa iyong pananalig ay mabubuhay ka, kakamtin mo ang tibay na mula sa Ama. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ganang punching hindi masasambit ito.
ganang pagkatao'y di narinig nyo, ganang kung di nyo nawawawaan ang salita ko'y magsuri kayo, maaabot nyo ang wika ko, matatanggap nyo ang salita ko, maghahari sa puso nyo, magliliwanag ang diwa nyo, magagalak kayong totoo, mabubuhay kayo tao. Hindi ganang ng inyong sarili, kundi ganang Ama ito. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. May tanong po ba? O bumalik ka na? Bakit pinahintulutang may tumulong sa kanya? Bakit pinahintulutang may magawa ang kasama niya? Yan ang katotohanan. Pilay kayo't pingkaw sa kabanalan, kaya't ibinigay ang Kristong magtatawid sa inyo at magbibigay mag-uulat ng totoo upang kung susunod kayo, magliwanag kayo tao. O tao, mahal ko kayo. Kung nababatid nyo lamang ang katotohanan, pikit man ang mata nyo, kung mulat ang isip nyo, may liwanag na taglay kayo at mabubuhay pa rin kayo. Sa katotohanang dulot ng Ama, upang sumigla, pananalig nyo sa Kanya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Kumusta na po? Nawa, kung sa dati ay mahina ang pananalig mo, lakasan mo ngayon, sapagkat hindi ang haplos, hindi ang hilot, ang makapagpapalakad sa iyo. Hindi ka man galawin ni Conching, may gagalaw na iba sa'yo. Kapag di nag-alinlangan ka, magaganap ito sa'yo. Buhay ba ang Ama? Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kumuha ka ng straw na tinatawag ng tao. Pitpitin mo ito. Makakasipsip ka bang dadaloy doon? Yan ang inyong mga ugat. Kung buhay man ito, subalit na pitpit, lalakad ba ang dugo at tubig? Mga mahal, marami kayong ugat. Marami kayong lamad. Ang buto nyo'y may bilang. Ang bungo nyo'y isa lamang. Anong ibig kong ituran sa inyo? Sa isang puno ng iglesia, mapapadaloy sa lahat ng sulok ng daigdig na ito ang daloy ng mainam na tubig kung lahat ay tatanggap at magpapakatotoo. Mabubuksan ang durungawa ng Ama upang madama ng tao kalinga niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, pagpalain tayo ng Ama. Huwag naman kayo lang, kasama ako. Buhay ba ang Ama? Kaya nga po kung minsan hindi naunawaan ng tao yung pagka nangungusap ang Espiritu, yung pagpalain kayo, sumainyo ang kapayapaan, at nawa ay, bakit kayang Apo Conching na yan siya ba hindi kasama doon? Ayaw ba niya ng pagpapala? Bakit sumainyo ang kapayapaan? Siya nangungusap bakit ganon? Ay, Diyos ko, patawar.
Sabi, napakabuti talaga ng ama, no? Abay, pag ako, lagi ko sasama sarili ko, sumaati ng pagpapala. Tama po ba? Pag lagi pong, halimbawa ay sinabi kayo, abay gusto ko, pagpalain tayo ng Diyos. Dapat ganun, ano? Tao yun. Buhay ba ang Diyos? Ang mahal. Nawa po, ang bawat araw, manalig, magtiwala na ang Diyos ay may magagawa. Kumusta ka na? Hindi mabuti. Relax lang. No? Gusto mo manghuli ng tutube? Mahirap yun. Buhay ba, ama? Alam niyo po, sino ba yung taong hindi nag-iisip, ano? Halimbawa ay may pagkakataong nakahiga ka, no? Bilang tao ka na niyan, ano? Magbibilang tao ka, nakahiga ka. Tapos kung ano-ano yung pumapasok, aba, bigla akong magagalit. Sabi ko, hoy, Constancia, hindi pwedeng manaig ang pagkatao mo, baka malupa ka. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Aba, opo. Narinig ko yun sa misahe. Pag ka sobrang pag-iisip mo, baka manghuli ka ng tutube. Sabi ko, ayoko manghuli ng tutube. Buhay ba ang ama? Kaya sabi ko, Ama, kuhanin mo ang isip ko, pagharian mo ang puso ko, manguna ka sa buong buhay ko at huwag kalilimutan po ako. Tulungan mo. Gigising ka bigla. Matatauhan ka. Erase. Buhay ba ang ama? Sabi nga po pag dinilit ninyo, in-erase ninyo, huwag nyo nang ibalik. Kaso para ka sumulat sa papel, kumuha ka ng pang-erase, eraser, ano? Tapos sumulat ka na naman. Mali na naman. Sinulat mo na naman. May kasalanan. Yung bang papel at lapis? Hindi. Ikaw. Sino may kasalanan? Ikaw may isip. Di ba ikaw ang dapat na mag-isip? Na hindi na dapat ipasok ay pinapasok mo pa. Alam niyo po, sa katotohanan lamang, salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Siya nga ang tunay na tanglaw. Siya nga ang tunay na liwanag na kung pagninilayan po ninyong lahat, papawiin niyang dilim sa iyong isipan, papawiin niyang dilim sa iyong damdamin. Hahawiin niyang lahat yan at ikay magliliwanag, sisibulang galak, sisibulang kapayapaan. Sa inyo pong lahat, pagpalain kayo. Wag sabihing tao'y banal na at di na nakapag-iisip kumisan. Alam niyo po, diyan kayo tatalunin, tutuksuhing tuwiran, subalit magnilay ka. Alam mo ang Diyos ay buhay sa iyo, ba't tatanggapin mo ang udyok ng kalaban? Kaya magnilay ka. Ikaw na may kaisipan. Wari-wariin mo, ang Diyos sa'yo'y buhay. Ang bawat araw mo'y kailangan na siya na lamang. Ang sa'yo'y pangibabawi, tuwiran mong pagnasahi, wag na sa'yo ay mawala. Kaya't ang bawat araw mo'y magnasa ka, madama mong ganap ang iyong ama. Hindi mo man siya nakikita, ngunit sa'yo ay kumakalinga. Hindi mo man ito mahagka, sa puso mo'y nagpapadama. Kaya't halina kayo, tuwirang namnamin
pag-ibig niya, na siyang sa tao ay kailangan na mabuhay at wag nang mamatay, upang ganang pagkatao'y wag mawalay sa piling ng Espiritong Banal. Alalahanin mong ika'y may hangganan, may wakas na buhay na sasapitin, kaya't samantalahin mo nilalang, ang buhay ay maging maligaya ka na. Sa bawat araw, ikaw ay sumaya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay ang Diyos. Buhay nga po ba ang Diyos? O, kumusta na anak? Kumusta? Ha? Kumusta ka? Anong pangalan mo? Wala yan. No? Ha? Ilan taon na? Ha? Ilan taon? Sakit? Oh. Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Ay, pag di mo sinabi, di kita titigilan. Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ayun. No, teka, ito pa. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Oh, sige, hindi kita titigilan. Ha? Anong pangalan mo? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Ha? Ilan taon ka na, anak? Oh. Saan ka ba nakatira? Teka muna. Teka muna. Saan ka nakatira? Saan? Saan? Saan ka nakatira? Sabihin mo muna. Saan? Tamo yan. Pala paraan to. Gigil na gigil ako. Sige. Anong pangalan mo? Lakas mo. Anong pangalan mo? Oh, teka. Oh, masakit ba? Masakit? Ha? Masakit? Sige. Oo. Ang pangalan. Anong pangalan mo? Nasabi. Lakas mo. Mabilis. Gusto ko mabilis. Oh. Mabilis. Kaya mo. Sige. Anong pangalan mo? Sabihin mo. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sabihin mo muna. Anong pangalan mo? Bilisan mo. Anong pangalan mo? Oh, sige. Sige. Anong pangalan nun? Yun. Anong pangalan nun? Anong pangalan nun? Yun. Anong pangalan? Tingnan ko. Ala, ay, sige. Oh. Anong pangalan nun? Ano? Anong pangalan nun? Ito.
sige. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sabihin mo. Ano? Kaya mo. Sige, ano? Ay, lakas mo. Ito, anong pangalan? Anong pangalan nito? Tignan mo, anong pangalan nito? Ano? Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? Ilan? 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 Teka. Ilan taong ka na? Ilan? Kailan ang birthday mo? Kailan ang birthday mo? Ano? Kailan ang birthday mo? Kailan? 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 Kailan ang birthday mo? Ano? Ilan? Ilan? July. Masakit ba yan? 19? 19? Hindi ko na po kaya. Kaya mo sige. Ilan? Anong birthday mo? Anong birthday mo? Ano? Anong birthday mo? July? July ano? Ay, hindi kita bibili.